Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Bagyong Marce, lalo pang lumakas. Intense to torrential rains, nagbabadya ngayon sa Cagayan at Apayao. Sa DZRH Exclusive, ilang empleyado ng sinalakay na scam hub sa Maynila, ikinuwento ang ginagawang panloloko. Ilang senador, umaasang makikinabang ang Pilipinas sa muling pagkapanalo ni Donald Trump. Sa MBC TV correspondents, lalaki natagpuang patay sa loob ng kanyang tricycle sa Dagupan City. Sa MBC TV Sports, petsa performance order para sa UAAP Season 87 cheer dance competition inanunsyo na. At sa showbiz pattern, Ellen Adarna nilinaw na di itinago ang pagbubuntis, may pasilip sa kanilang baby Liana. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Detalyadong isinalaysay ng isang empleyado ang ginagawang panloloko sa sinalakay na scam hub sa Century Peak Tower sa lungsod ng Maynila. Batay sa mga pahayag, pinaghalong love scam at cryptocurrency scam ang modus ng iligal na Pogo Hub. Ang buong detalye sa eksklusibong panayam na ito ng DZRH News sa ulat ni Kyle Bulyas. Pinaghalong love scam at cryptocurrency scam ang modus ng illegal na Pogo Hub sa Century Peak Tower sa Maynila na ni-raid ng NCRPO noong nakaraang 29 ng Oktubre. Ito ang isinalaysay ni na alias Ann, alias Nicole at alias JR sa eksklusibong panayam ng DZRH News tungkol sa kanilang trabaho sa loob ng gusali. Nasa 2 buwan pa lamang silang nagtatrabaho bilang mga customer service representative at buong akala nila ay call center lamang ang kanilang papasukan. Sa loob na nila nalaman na scamming pala ang kanilang magiging trabaho kung saan pangunahing target nila ang mga Europeo. Sa salaysay ng tatlo, nagsisimulaan niya ang modus sa paggawa ng pekeng profile kung saan gagamit sila ng mukha ng isang maganda at mayamang babae saka sila papasok sa mga dating site. Oras namang makuha nila ang loob ng kanilang mga kliyente, sa kanila ikukwento ang kanilang umano'y hobby na cryptocurrency. Kapag naman anya nagpakita na ang mga ito ng interes sa cryptocurrency, dito na sila hihimuking mag-invest kapalit ng pakikipagkita nila sa kanilang mga biktima. Ayon kay alias Ann, nakokonsensya siya sa kanilang ginagawa dahil dumadating anya sa puntong nade-depress na ang kanilang kausap at kung minsan ay humahantong pa sa suicide. Marami rin po kasi ako naririnig sa mga kasamahan ko na minsan yung iba talagang nadidepress, tapos karamihan yung iba naman daw po nagpapakamatay na, dumarating na po yung punto na ganun. Kasi nga, kumbaga wala na naibigay na niya lahat. Puso niya, ultimo kayamanan, halos lahat na, ipon niya. Tapos may naririnig na rin po ako, may mga balita din po na kaya sila nag-i-invest, kaya sila ganito. Kasi nga, kumbaga single dad, ganun. Tapos, kumbaga, naubos na yung lahat, tapos niloloko pa. Kumbaga, dun po, nakakakonsensya na po talaga, hindi na po namin kaya. Kumikitaan niya sila ng aabot sa 30 hanggang 40,000 piso kada buwan bukod pa sa rewards at commission. Sakali naman anyang wala silang mabiktima, kadalasan ay tinatanggal lamang ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa loob habang ang mga Chinese national naman ay hindi pinapasahod at kung minsan ay binubugbog pa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Pinatawan ng 10 araw na suspensyon ang hepe ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na si Director Police Major General Ronnie Francis Cariaga at National Capital Region Police Office o NCRPO Chief Police Major General Sidney Hernia. Ito ay dahil sa reklamong irregularidad at akusasyon ng extortion sa kapulisan sa kinikwestyong pagsalakay nito sa umano'y cryptocurrency scam hub sa Maynila. Ang mga detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Pinatawan ng 10 araw na suspensyon sina PNP Anti-Cybercrime Group Director Police Major General Ronnie Francis Cariaga at NCRPO Chief Police Major General Sidney Hernia. Batay sa General Order No. 296 at 297 na inilabas ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, epektibo ngayong araw, Nobyembre 7, ang pagkakarilib sa 2 opisyal. Nangyari ito ilang araw matapos ang raid sa Century Peak Tower sa lungsod ng Maynila. Sa text message sa DZRH News, kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla na bahagi ito ng investigasyon sa kinikwestyong pagsalakay. Matatanda ang inireklamo ng irregularidad ang Cybercup sa pagsalakay sa umano'y cryptocurrency scam hub habang inakusahan naman ng extortion ng Metro Cups. Kaugnay nito, sumulat sa DILG ang mismong management ng Century Peak para silipin ang insidente. Sa bahagi ng PNP, itinatrato pa rin crime scene ang ika-23 palapag ng gusali kung saan unang naaresto ang 69 na dayuhang pinakawalan din dahil sa kakulangan ng dokumento para ma-turn over sa Immigration Bureau. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, 2 truck ang nagbanggaan sa northbound lane ng Delpan Bridge sa Tondo, Manila kagabi. Umabot naman sa halos 12 oras bago nahatak ang mga truck na naging sanhi ng mabigat na daloy ng trapiko hanggang Rojas Boulevard at sa boundary ng Maynila at Navotas. Ang buong detalye tinutukan ni Boy Gonzales. Pahirapan sa mga tauhan ng MMDA na mahatak ang 2 truck na nagkabanggaan sa northbound lane ng Delpan Bridge sa Tondo, Maynila. Naganap ang aksidente kagabi, alas 11:55 kung saan ang 16-wheeler truck na may plate number Nancy Alpha Nancy 6832 na may kargang bakal ay nawala ng kontrol at dumausdos paibaba at tuluyang bumangga sa 14-wheeler truck na may plate number Charlie Alpha Zebra 3642. Halos 12 oras nang nakatenga ang 2 trailer truck na naging sanhi ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Ayon sa Manila Traffic and Parking Bureau, umabot na sa Ross Boulevard sa Pasay City ang naranasang mabagal na daloy ng sakyan sa northbound. Samantala, umabot naman sa boundary ng Navotas at Manila ang naranasang mabigat na daloy ng sakyan sa southbound lane ng Mel Lopez Boulevard. Sa ngayon, naglagay na ng MMDA ng sodas o kusot na sa tumagas na langis sa 16-wheeler truck. Alas 10 pasado na umaga kanina nang mahatak na ang 2 truck ng MMDA at naibalik na sa maayos na daloy ang trapiko. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasalukuyang ipinagpapatuloy ng House Quad Committee ang pagdinig sa issue ng extrajudicial killings na iniuugnay sa giyera kontra droga na inilunsad ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang mga kaganapan tinutukan live ni Milky Rigunan. Manang Milky, sino ang mga magsasalita ngayon? Ang mga magbibigay ng kanilang mga testimonya o di naman kaya ay mga resource person sa pagdinig ngayon ng Congress o House Quad Committee. Manang Milky. Magandang hapon, Karen. Ako maraming mga resource person. Dalawang bahagi ito magiging hearing ng Quad Committee. Una ay tungkol sa illegal drugs at the same time ay ang HQCG at susundan naman ng tungkol sa POGO. Pero handa daw mag-inhibit sa hearing ng Quad Committee si Santa Rosa Representative Dan Fernandez sa kondisyon na dadalo sa hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang hamon na ginawa ni Fernandez ay 10 hearing ngayon ng Quadcom bilang reaksyon sa dahilan ng daming Pangulo
nang di pagpunta na naman dito sa hearing. Binanggit ni Fernandez ang sulat ni Attorney Martin Delgado III, ang legal counsel ng dating Pangulo, kung saan sinasabi na walang dahilan para dumalo pa sa quadro hearing si Duterte dahil nahusgahan na humana siya ng 2 miyembro ng komite. Tinutukoy ni Delga sa pamagitan ng Pangulo, Sena Fernandez at Manila Representative Bienvenido Abate Jr., 2 sa 4 ng miyembro ng komite. Yung naging statement ni Congressman Dan Fernandez, ang sinasabi niya ay handa niyang sundin yung magiging desisyon ng komite kung kinakailangan daw silang mag-inibig para matuloy lamang ang pagharap ng komite ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang sabi niya nga ay nanatili pa rin ang imbitasyon ng Quadcom para sa dating Pangulo na pumarap at kinakailangan daw nitong malinawan ang marami mga issue, lalo na tungkol sa reward system sa Philippine National Police na nagresulta ng pagkamatay ng marami dahil sa war on drugs ng nasaan Duterte administration at ang tungkol sa iba pang mga usapin tungkol sa naging drug war campaign ng kanyang administration. Manang Milky, so last question na lang, anong oras, Manang Milky, anong oras niyo ini-expect ang ating mga Congress reporters dyan na matatapos itong hearing? Ako, Karen. Lagi lang. Mga alas, pinakamaaga na kami umuwi ng mga 11:30 ng gabi. Oh, wow. Okay, so good luck dahil sabi mo nga, dalawang kumbaga issue ang tatalakayin ngayon. Okay, maraming salamat Manang Milky. Ang tatalakayin ng komite. Salamat Karen para sa MBC TV Network News. Ako si Milky Regonan, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Manang Milky Regonan. Samantala, kanselado ang lahat ng commercial at local flights sa Tuguegarao Airport matapos itaas sa Signal Number 4 ang Cagayan dahil sa Typhoon Marce. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 969 na pasahero ang apektado sa canceled flights dito, kabilang ang 5J504 at 505 at PR 2014 at 2015. Sa Basco Airport sa Batanes na nasa Signal Number 3 naman, 147 na pasahero ang apektado matapos kanselahin ang lahat ng domestic flight sa paliparan. Kasalukuyang nakararanas ng moderate to heavy rains o malakas na pag-ulan sa Tuguegarao at Basco, Batanes. Epekto pa rin ng pananalasa ng bagyo. At na sa susunod na buwan ay inaabang ang UAAP Season 87 Cheer Dance Competition kung saan magtatapatan ang 8 squads mula sa 8 universidad. Kung ano ang exact date at performance order, alamin sa report na ito. Inanunsyo na ang petsa kung kailan gaganapin ang pinaka-inaabangang UAAP Season 87 Cheer Dance Competition. Sa December 1, araw ng linggo, sa Mall of Asia Arena, magtatapatan ang 8 squads mula Far Eastern University, Ateneo de Manila University, De La Salle University, Adamson University, University of Santo Tomas, University of the Philippines, University of the East, at National University. Susubukan ng defending champion na FEU cheering squad na makuha ang kanilang ikatlong titulo sa 4 na seasons. Habang pagkakataon naman ito para sa NU Pep squad na mabawi ang kanilang trono at makuha ang ika-8 championship title. Inaasahan namang mag-step up din ang UST at UP Pep squad para tuluyang mabasag ang pagiging tie nito sa championship ranking with both 8 titles. Samantala, narito ang buong resulta sa naganap na drawing of lots para sa kanilang magiging order of performance, kung saan makikita na sisimulan ng Ateneo de Manila University ang cheer dance showdown, na siyang tatapusin naman sa one of the most awaited performance mula sa last season's champions na FEU. Sa aming pagbabalik, TNT 1 win away mula sa PBA Governor's Cup title. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. PBBM at iba pang world leaders nagpaabot ng pagbati kay US President-elect Donald Trump
Sa NBC TV Global, Kamala Harris nagbigay naman ng mensahe sa mga taga-suporta nito matapos ang US 2024 elections. Sa NBC TV Sports, TNT Tropang Giga, isang panalo na lang mula sa PBA Governor's Cup title. At sa Showbiz Spotted, magkahiwalay na upuan sa eroplano ni Catriona Gray at Sam Milby, hindi nakaligtas sa netizens. Kat Sam fans, nalungkot. Lahat ng yan sa pagbabalik ng NBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nagpaabot naman ng pagbati si Pangulong Bongbong Marcos at iba pang world leaders kay US President-elect Donald Trump. Sa kanyang pahayag, naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na ang malakas na liderato ng bagong presidente ay magreresulta ng magandang hinaharap para sa lahat. Ang buong detalye iuulat ni Josa Cruzat. Kasunod ng pagkapanalo ni Donald Trump sa 2024 US presidential elections laban kay incumbent Vice President Kamala Harris, sunod-sunod din ang pagbati na ipinaabot ng world leaders sa kanya. Bago pa man opisyal na maanunsyo ang tagumpay ni Trump, una nang bumati sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos. Sa mensahe ni Marcos, umaasa siya na makatrabaho si Trump sa maraming mga issue na parehong pakikinabangan ng Pilipinas at Estados Unidos. Dagdag pa ni PBBM na kilala niyang personal si President Trump, kaya alam niyang ang malakas na liderato nito ay magre-resulta ng magandang hinaharap para sa lahat. Sa mensahe naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa kanyang X account, sinabi nito na hangad niya ang malakas na United States sa ilalim ng pamumuno ni Trump para sa pagpapatuloy ng bipartisan support mula sa US para sa Ukraine. Tinawag naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na makasaysayan ang pagbabalik White House ni Trump. Sa pagbati ni Netanyahu sa kanyang X account, magbibigay anya ng bagong simula ang pagbabalik ni Trump para sa Amerika, gayon din ay makapagpapalakas sa alyansa ng Israel at Estados Unidos. Nagpaabot din ng mensahe si Palestinian President Mahmoud Abbas para kay Trump sa kanyang X account at sinabing tiwala siya na susuportahan ng Amerika sa ilalim ng pamumuno ni Trump ang mga lehitimong adhikain ng mga Palestinian. Handa naman na makipagtulungang muli si French President Emmanuel Macron kay Trump para isulong ang kapayapaan at kaunlaran ng dalawang bansa. Umaasa rin si Thai Minister Patong Tan Shinawat na maisusulong ang mas pinatatag na Thailand-US alliance sa pagkakapanalong muli ni Trump sa US presidential race para anya sa kaunlaran naman sa Indo-Pacific region. Sa congratulatory message naman ni NATO Secretary General Mark Rutte ay sinabi nitong naniniwala siya na ang pamumuno ni Trump ay magiging susi muli para mapanatiling matatag ang alyansa ng Amerika sa North Atlantic Alliance. Samantala, kasama rin sa iba pang mga world leader na nagpaabot ng pagbati kay Trump si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Balik White House si dating US President Donald Trump matapos mapanalo ang eleksyon ngayong taon. Nakakuha si Trump ng 277 electoral votes at nakatanggap ng 70,950,354 na kabuuang boto laban sa 66,044,715 na botong natanggap ni Harris. Para sa NBC TV Network News, ito si Josa Cruzat. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, umaasa naman ang ilang senador na pabor at makikinabang ang Pilipinas sa muling pagkapanalo bilang Pangulo ng Amerika, si President-elect Donald Trump. Ito ay dahil maganda umano ang naging relasyon ng Pilipinas at United States nang una siyang naging presidente. Ang buong detalye sa ulat ni Raymond Dadpaas. Nagpahayag ng pag-asa ang mga senador na makikinabang ang Pilipinas sa muling panalo bilang Pangulo ng Bansang Amerika ni President-elect Donald Trump, kasabay ng kanilang pagbati sa kanyang pagbabalik sa White House. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, hindi niya matiyak pa sa ngayon kung ano ang mga programang ipatutupad ni Trump. Ganun pa man ay naging maganda naman umano ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos nang una siyang naging presidente. Umaasa si Escudero na pabor at makikinabang ang ating bansa sa kanyang pagbabalik bilang Pangulo ng Amerika.
Ganito rin ang paniniwala ni Senador Robin Padilla na sana'y makikinabang ang ating inang bayan. Pinuri nito ang mapayapang proseso ng pagpili ng pinuno sa Estados Unidos. Maganda din umanong makita kung paano ginamit ng mga Amerikano ang kanilang kapangyarihan sa pagboto. Ito ang panahon na mas makapangyarihan ang mga ordinaryong mamamayan kaysa sa mga politiko. Si Trump ay unang naging Pangulo ng Estados Unidos mula 2016 hanggang 2020 bago siya tinalo ni ngayon ay US President Joe Biden. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos ang pagkapanalo ni President-elect Donald Trump sa katatapos lang na US 2024 elections, ay nagbigay naman ng mensahe ang katunggali nitong si Vice President Kamala Harris ukol sa pagtanggap sa pagkatalo nito. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng 1 minuto sa Global Headlines Report ni James Galange. Matapos ideklara ang pagkapanalo ni US President-elect Donald Trump, ay taos-puso namang tinanggap ni US Vice President Kamala Harris ang pagkatalo nito. Sa kanyang concession speech sa Howard University, ipagpapatuloy pa rin umano nito na ipaglalaban at isusulong ang kalayaan ng bawat isa, gayon din ang pantay na oportunidad, karapatan at dignidad para sa bawat mamamayan. Si Harris ang kauna-unahang female American na nanungkulan bilang Vice Presidente ng Amerika at nagsulong ng Affordable Care Act para sa mas abot kayang healthcare services sa kanilang bansa. Samantala, sa kasagsagan naman ng US 2024 elections kahapon, naantala naman ng ilang polling center sa Georgia, Pennsylvania, Arizona, Michigan at Wisconsin. Ito ay dahil sa isang bomb threat na nanggaling umano sa mga Russian email domains, dahilan para ilikas ang mga botante sa ilang polling sites. Habang kinumpirma naman ng Federal Bureau of Investigation o FBI na isa lamang hoax ang kumakalat impormasyon at hindi naman naapektuhan ang pagboto ng mga mamamayan ng Amerika. Sa iba pang balita, pinagmulta naman ng gobyerno ng Korea ang Meta na mahigit $15 million dahil sa umunoy pagkuha nito ng sensitive user information na binibigay nito sa mga advertisers. Ayon sa Personal Information Protection Commission, ginagamit umano ng mga ad agency ang mga personal na impormasyon na mahigit 980,000 South Koreans tulad ng kanilang relihiyon, political views at maging ng kanilang sexualidad nang walang pahintulot o ang tinatawag na user agreement. At iyan ang 1 minutong hatid ang mga pinakamaiinit at napapanahong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naisagawa ng Armed Forces of the Philippines ang joint exercise nito sa Kalayaan Island Group sa unang pagkakataon. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsasanay, natanaw umano ang People's Liberation Army Navy ng China na minamanmanan ang isinasagawang pagsasanay ng mga sundalong Pilipino. Ang iba pang detalye, nagbabalik si Edniel Parosa. Sa kauna-unahang pagkakataon, naisagawa ng Armed Forces of the Philippines ang joint exercise nito sa Kalayaan Island Group. Bahagi ito ng ika-8 exercise Dagat Langit Lupa o Dagit Pa. Tampok ang interoperability ng Philippine Navy, Air Force at Army. Ayon sa bagong promote na si Brigadier General Mikey Lohico, Executive Agent ng Ajax Dagit Pa, kasama rin sa drill si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Pero maliban sa pangunguna ni Bronner, present din ng People's Liberation Army Navy ng China sa nasabing bahagi ng West Philippine Sea. Sa katunayan, sinado o minanmanan ulit ng China ang isinagawang pagsasanay ng mga sundalong Pilipino. Pabirong sabi ni Lohico, umaasa siyang nag-enjoy ang China sa nakitang palabas. Una nang inasahan ng AFP ang tinawag nitong front seat na posisyon ng China sa Ajax Dagit Pa, pero nanindigan nitong walang pinatutukong labansa ang training ng mga Pinoy. Sumabak sa pagsasanay ang higit sa 3,000 tauhan ng militar, pulisya, Coast Guard at reservists. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Bahagya pang lumakas si Bagyong Marce habang patuloy na lumalapit sa northeastern Cagayan at nalampasan na nito ang unang inakalang peak intensity nito. Taglay nito ang lakas ng hangin na 175 kilometers per hour habang mabagal pa rin kumikilos pahilagang kanluran sa mabagal na 10 kilometers per hour. Kasalukuyan ng binabayo ni Marce ang Cagayan Valley at nagbabadya na rin itong magpaulan sa bahagi ng Cordillera ngayong hapon bago ito tumungo sa Ilocos Region bukas. Nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa northern sections ng Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Ang signal number 3 ay itinaas na rin sa bahagi ng Batanes, northern portions ng Abra at Ilocos Sur, gayon din sa rest of Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Para sa mga lugar na nasa signals number 3 at 4, maging alerto po dahil mataas ang banta ng pagtumba ng mga puno, poste ng kuryente, gayon din ng pagbaha at pagguho ng lupa. Nakataas naman sa signal number 2 sa malaking bahagi ng Cordillera, pati na rin sa northern at central sections ng Isabela. Habang isinailalim naman sa signal number 1 ang nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, kabilang ang ilang bayan sa Nueva Ecija at Zambales. Sa forecast track ng Pag-asa, tinatayang kikilos pakanluran si Marce patungo sa West Philippine Sea, kung saan madaraanan nito ang Cagayan, Babuyan Islands, Apayao at Ilocos Norte bago ito lumabas ng ating area of responsibility. Sa atin namang rainfall forecast, may banta ng intense to torrential rains sa Cagayan at Apayao. Mapaminsalang dami ng ulan din ang inaasahan sa Ilocos Norte, Batanes at Abra sa susunod na 24 oras. Katamtaman hanggang sa malakas na ulan naman ang posibleng maranasan sa Ilocos Sur, Kalinga, La Union, Isabela at Mountain Province. Maghanda po sa posibilidad ng forced evacuations, lalo na sa low-lying areas. Samantala, binabantayan din ng Pag-asa ang cloud clusters malapit sa Guam na nagbabadyang mabuo bilang isang low-pressure area bukas o sa araw ng Sabado at nagbabantang magpaulan muli sa Luzon bilang isang potensyal na bagyo sa mga susunod na araw. Lumipad pa Canada sina Catriona Gray at Sam Milby para sa isang concert kasama ang iba pang artista. Pero ang agad pinag-usapan ng netizens ay nang mapansing nasa magkahiwalay na upuan ng dalawa sa kanilang flight. Yan at ang reaksyon ng Cat Sam fans tutukan sa report na ito. From lovers to strangers, di nakaligtas sa tagad na puna ng netizens ang magkahiwalay na upuan sa isang flight ng dating engaged couple na sina Catriona Gray at Sam Milby. Ang mga ito kasi lumipad pa Canada para sa all-star concert ng cornerstone artist. Dito nga'y makikita ang kaibigan na si John Prats ang katabi ng aktor. Mag-isa naman sa in-upload na photo habang may hawak na libro si Miss Universe 2018. Sa isa pang kumalat na video online na mayroon ng mahigit 1.5 million views, makikita ang dalawa na nasa magkasunod na check-in counter sa airport. Marami namang Cat Sam fans ang nalungkot nang makita ito, habang may ilan pa ring umaasa na magkakabalikan ang dalawa. Kung matatandaan, last May, laman ng mga balita ng tuluyan ng binura ni Catriona Gray ang kanilang engagement photos ni Sam Milby sa kanyang IG, habang hanggang sa ngayon makikita pa rin ang mga ito sa account ng aktor. At sa aking pagbabalik, aktres na si Ellen Adarna, nilinaw na hindi niya itinago ang pagbubuntis sa kanilang baby girl ni Derek Ramsey. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News, BRB. Narito pa ang mga balitang dapat nyong abangan. Quick Response Fund para sa inaasahang hagupit ni Bagyong Marce, pinatitiyak ni PBBM sa Department of Budget and Management. Sa MBC TV correspondents, higit 1 milyong halaga ng shabu nasamsam sa 2 individual sa Bacolod. Sa Hoy, bawal yan. Parusa sa mga nagbebenta ng hindi certified na appliances. Alamin. Sa MBC TV Sports, TNT Tropang Giga, isang panalo na lang mula sa PBA Governor's Cup title. At sa Showbiz Spotted, Ellen Adarna, nilinaw na hindi itinago ang pagbubuntis. May pasili pa sa kanilang baby Liana ni Derek Ramsey.
Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Pinatitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Budget and Management o DBM na may nakalaan na pondo na magagamit ang gobyerno para sa disaster response sa pagharap sa bagyong Marce. Kasabay nito, ipinasailalim na rin ng Pangulo sa high alert ang lahat ng ahensya bilang paghahanda sa bagyo. Narito ang report ni Rose Babiera. Pinasisiguro ni Pangulong Bongbong Marcos na may nakalaan pang pondo na magagamit ang gobyerno sa pananalasa ng bagyong Marce sa mga lugar na kasalukuyan pa ring bumabangon mula sa mga pinsala ng mga nagdaang bagyo. Sa kanyang talumpati sa pamamahagi ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng bagyong Christine sa Camarines Sur, inatasan ng Pangulo ang Department of Budget and Management o DBM na tiyaking may available pang pondo na mahuhugot para sa disaster response, lalo na sa pagharap sa panibagong bagyo. Sa kanyang pahayag sa social media, isinailalim na ni PBBM ang lahat ng ahensya ng gobyerno sa high alert bilang tugon at paghahanda sa bagyong Marce. Binigyang diin din ito ang pagkasa ng maayos na sistema ng komunikasyon upang mabilis na makapaghatid ng abiso at impormasyon sa mga mamamayan. Naglabas din ng direktiba ang Pangulo sa Department of Public Works and Highways o DPWH at Department of Transportation o DOTR na paigtingin ang pakikipag-ugnayan sa mga pribadong sektor para sa mga post-disaster emergency response. Partikular na ang mga pribadong kumpanya na kalahok sa Build Better More infrastructure program ng gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang lalaki ang natagpuang patay sa loob ng kanyang tricycle sa Dagupan City. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Wala nang buhay ng matigpuan sa kanyang tricycle ang biktima na kinilalang si Loreto Sindanya Servas, 76 anyos, presidente ng Rivera Street, Barangay 4, Dagupan City. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Brindon Palisok, nakita ng kapwa tricycle driver ang biktima sa nakaparada nitong tricycle sa gilid ng daan sa Barangay Bunuan, Binlok, na agad itinawag sa kanilang himpilan. Nadala pa sa paggamutan ng biktima na dineklarang dead on arrival ng attending physician. Nabatid ng mga investigador sa pamilya ng biktima na nakakaranas ito ng hypertension at nakipag-inuman pa siya nung nakaraang gabi at ulo ng litson ng pulutan. Kumbinsido ang pamilya ng nasawi na atake sa puso ang ikinamatay nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 32 na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na-recover ang 1.7 million pesos na laga ng umano'y shabu sa magkaibigan sa isinagawang drug buy-bust operation ng Bacolod City Drug Enforcement Unit kasamang Regional Drug Enforcement Unit 6 at Bacolod March pa sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez, pinuno ng City Drug Enforcement Unit ng BCPO ang mga suspect. Kinilala na sina Hirlisa Murillo, 27 anyos at Judy Libuon, 30 anyos, pawang maresidente ng nasabing lugar. Nakuha sa dalawang suspect ang 10 plastic sachet ng hit shelled at 3 bulto ng umano'y shabu, tuter at iba pa. Si Murillo at Libuon ang umano'y mga pawang high value individual o HBI at ditinado sa ngayon sa Police Station 6 ng BCPO. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Balita mula sa Davao City. Nahulog sa kamay ng mga otoridad ang top 4 provincial level na most wanted person sa Camiguin Police Provincial Office matapos sa matagumpay na pagsilbi ng warrant of arrest sa Purok San Lorenzo, Buhangin, Davao City, Nobyembre 5, 2024. Ang naaresto na kilalang si Court Nino Nicole Cañada na may warrant of arrest sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na inisyo ni Honorable Nanette Mekuti Escalera Lao, Presiding Judge of Regional Trial Court 10th Judicial Region, Branch 28, Mambahaw, Camiguin. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Buhangin PNP ang narestong suspek para sa wastong disposisyon. Samantala, pinuri naman ni Acting Regional Director ng PRO 11 Police Brigadier General Leon Victor Rosite ang tropa ng Buhangin Police Station na siyang lead unit ng operasyon kasamang ibang unit ng kapulisan. Ayon kay Police Brigadier General Rosite, ang accomplishment na ito ay patunay na walang patid na pangako ng PNP na tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Namata naman ang ilang mga residente sa bayan ng Mondragon Northern Samar isang barko sa mismong kadagatan ng Mondragon. Ikinalarma ito ng mga residente lalo pat ilang araw nang namamataan ang nasabing barko. Pero ayon sa Coast Guard Northern Samar, pansamantalang huminto doon ang barko dahil sa namataang sama ng panahon matapos i-anunsyo ang bagyong si Marcy. Isa itong foreign vessel ayon sa Coast Guard mula ito Indonesia patungo sa China. Laman dito ay mga mineral ng iron ore. Pahig pa ng Coast Guard ang nasabing karagatan kung saan nakitang barko ay daanan talaga ng mga foreign vessels. Kahapon, sa pagkukumpirma ng Coast Guard Northern Samar, moving na o paalis na patungong China ang nasabing barko. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Talamak ngayon ang pagpuslit ng mga uncertified na gamit, lalo na ng appliances na ibinebenta sa murang halaga. Hindi man mabigat sa bulsa, ang mga produktong ito ay hindi naman sumailalim sa mga standard tests at ang pagbebenta nito ay iligal. Ang parusa sa mga nahuling nagbebenta, alamin sa report ni Rose Babiera. Halos 15 milyong pisong halaga ng appliances ang nakumpiska ng Department of Trade and Industry, katulong ang National Bureau of Investigation Regional 4A, sa isang warehouse sa Binyan, Laguna. Batay sa investigasyon, natagpuan ng 93,800 na electric fan na nagkakahalaga ng halos 12 milyon at 104,283 na mga LED lamps na nagkakahalaga ng higit sa 2 milyon ang napag-alaman pa na hindi rehistrado o certified. Ayon sa DTI, ang mga nasamsam na produkto ay paglabag sa Department Administrative Order No. 2, Series of 2007 o ang kakulangan ng mga standard marking at import commodity clearance sticker at iba pang detalye ukol sa produkto na nagsasabi na hindi ito dumaan sa mga standard test at naipuslit lamang. Ayon din sa batas sa ilalim ng Republic Act 7394 o ang Consumer Act of the Philippines, isa itong halimbawa ng paglabag sa fair trade rules. Iligal ang pagbebenta at pagdidistribute ng mga ito. At ang sinumang sangkot sa iligal na transaksyon kagaya nito ay maaaring patawan ng multa na hindi bababa sa 5,000 piso at hindi higit sa 10,000 piso. O pagkakakulong ng 1 hanggang 5 taon. Maaari namang multa at kulong ang ipataw sa may sala. Depende sa desisyon ng korte. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng basketball, 1 win away na lang ang TNT Tropang Giga para tuluyang makuha ang panibagong championship title sa PBA. Dinumina kasi nitong Barangay Ginebra kagabi sa Game 5 sa panguna ng best import na si Rondy Hollis Jefferson. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Isang panalo na lang ang kailangan ng TNT Tropang Giga para makuha ang panibagong PBA Governors Cup title. Yan ay matapos nitong dominahin ang Barangay Ginebra sa Game 5 ng Best of 7 Finals kagabi sa Smart Araneta Coliseum. With a final score of 99-72, tuluyan ang napasakamay ng Tropang Giga ang 3-2 lead. Sa pangunguna ng best import na si Rondy Hollis Jefferson with 16 points, 10 boards, 3 assists, and a block. Idagdag pa ang another impressive performance mula kay RR Pugoy, also having 16 points for TNT.
After leading 26-20 sa end ng first quarter, tuluyan nang nalimitahan ng Jing Kings to 13 points. Laban sa huge 30 points na naitala ng TNT bago matapos ang first half. Mas maganda pa ang naging laro ng Tropang Giga sa second half, delivering the biggest lead at 36 points matapos ang 4-pointer mula kay Pugoy. First of all, we just had to keep our heads around us and not panic. When Ginebra won Game 4, we said, I told you guys, some of you interviewed me after Game 4, and I said, before the series, if you tell me after 4 games that it was 2-all, then I'd be okay with that result. I'd be happy. So I think that was the most important thing for us not to panic and keep our heads around us so that we could make good decisions. And I think that's number one. And then number two was just our focus on our strength, which has been our strength the whole tournament long, and that was our defense. Sa Biyernes, November 7, susubukan ng TNT na tapusin ang serye at makuha ang championship title. Habang pagkakataon naman ito para sa Ginebra na ma-extend pa ang laban hanggang decider Game 7. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Quiet and peaceful pregnancy. Yan daw ang nais ng aktres na si Ellen Adarna kung kaya't di inanunsyo sa publiko ang kanyang pagdadalang tao. Sa latest IG stories nga nito, kanyang ipinasilip ang kanilang baby girl ng mister na si Derek Ramsey. Narito ang aking report. Ni-reveal na ni Ellen Adarna ang pangalan ng kanilang newborn daughter ni Derek Ramsey. Sa pamamagitan ng ilang holiday greeting cards and ribbons na kanyang ipinakita online, mababasang kasali na rito si baby Liana. Sa latest IG stories nga ni Ellen, ipinasilip nito ang kanilang sweet moment mag-ina. Habang parang hindi bagong panganak at very sexy pa rin ito nang ipakita ang kanyang 2 weeks postpartum body. Magunita na marami ang nagulat noong shinare ni Derek last month na nanganak na nga ang kanyang misis. Pero paglilinaw ni Ellen, sa pamamagitan ng isang comment online, hindi niya ito gusto gawing surprise. Sa katunayan niya, alam naman ng kanilang pamilya at kaibigan ang kanyang pagbubuntis. Hindi niya rin daw ito itinago dahil nagka-crop top ang araw siya tuwing umaalis noon kahit malaki na ang tiyan. Sadyang gusto lang daw ni Ellen na gawing quiet and peaceful ang pagdadalang tao kung kaya't hindi niya ito inanunsyo sa publiko. Dahil anya, the last thing I need are opinions from people I don't know and unsolicited advice. End of quote. Bago dumating sa kanilang buhay si baby Liana, ang celebrity couple ay may kanya-kanyang anak mula sa dati nilang mga partner. Si Derek ay mayroon ng 21-year-old son na si Austin, habang si Elias naman, na anak ni Ellen kay John Lloyd Cruz ay nagdiwang lang noong June ng kanyang 6th birthday. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel, Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa'yo, Miss Karen. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. At bago nga tayong magtapos, thank you muna pala kay Angel at kay Matchpoint Millie. Ayan po ang ating Christmas countdown. Ilang araw na lang ba? Nako, 48 days to go bago ang Pasko. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. At sa ngalan ni Yuel Reyes, ako po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.